Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayong gabi po ay ako ang na-assign para magbahagi ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, inanyayahan ko po kayo na tayo ay manalangin. Let's pray. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na ngayon ay magkakasama kami ng aming pong mga kapatid sa pag-aaral ng mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa akin. Tulungan mo ako na may pahayag ko ng buong linaw ang iyong mga salita. Dalangin ko rin ang mga kapatid ko na nakikinig sa ngayon. Ikaw po ang lubos na magpapaunawa sa kanila ng mga salita mo ang aming pong pag-aaralan. Salamat po ng marami sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong gabi, ang tatalakayin po natin, ang pamagat po ay maging handa sa lahat ng oras. Ang ating pong pag-aaralan ay makikita natin sa Lucas chapter 21, verse 34 hanggang 36. Babasahin ko po. Ang sinasabi po dito, verse 34, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ano po ang dapat nating ipaghanda? Ito po ay ang buhay natin sa harap ng Diyos. Yung po yung sinasabi sa verse 36. Ang sabi po doon, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari sa sanlibutan at makaharap sa anak ng tao. Ang anak ng tao na sinasabi po dito, walang iba kundi ay ang ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi po dito ni Jesus ay ang kalagayan ng tao sa huling panahon. Ito yung sinasabi sa verse 34, na kung saan ang mga tao sa huling panahon, ang kanila pong buhay ay magugumon sa katakawan, paglalasing, at intindihin sa buhay na ito. Sa Ingles, ito yung sinasabing pleasures and cares of this world. Dito nakatuon ang isip ng mga tao at nagugumo na ang buhay dito. Dito na ibinubuhos ang lakas at ang kanila pong mga oras. Kung ganito na ang magiging takbo ng isip ng maraming tao, mawawala na ng puwang sa kanyang puso ang pag-ibig niya sa Diyos. Sinasabi sa Biblia na kalaban ng Diyos ang mga umiibig sa sanlibutan. Ito yung sinasabi sa unang Juan chapter 2 verse 15. Sinasabi doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat tayo na huwag tayong magumon sa pleasures and cares of this world. Sapagkat, kapag nangyari ito, mahuhulog tayo sa pag-ibig sa mga bagay dito sa sanlibutan. At ano po ang dulot nito? Magiging malamig ang pag-ibig natin sa Diyos. Kapag malamig na ang pag-ibig natin sa Diyos, ano po ang mangyayari? Isa sa ang palatandaan po nito, kung nalalamig na ang pag-ibig ng isang tao sa Diyos, aayawan niya na sundin ang mga ipinag-uutos niya. Hindi na niya priority na sundin o ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Mas gusto na niyang gawin ang mga bagay na gusto niya na lamang. Kumbaga, siya na ang nasusunod sa kanyang sarili. Example, ito yung mga pangkaraniwang makikita natin na rutinang buhay na kung saan dito pa lamang masusukat natin kung ano ba talaga yung pinapahalagahan natin sa buhay. Kung yung bang gusto ng Panginoon, yung mga gusto lamang natin
pleasures o kaya cares of this world. Sige, tatlo lamang ito. Yung una, halimbawa, sa araw-araw, pagkagising sa umaga, ano ba yung inuuna ng mga tao? Lalo na yung mga Christians. Inuuna ba nila na magbasa ng Bible o magbasa ng Facebook? Gaano kalaki yung inuubos ng isang Kristiyano para magbasa ng Biblia? Gaano ba kalaki yung oras na ginugugol ng isang Kristiyano para magbasa o magbabad sa TV, sa Facebook? Pangalawa, kapag araw ng Panginoon, yung Day of the Lord, ano ba yung mas maraming binibigyan ng panahon ng mga tao, lalo na ng mga Kristiyano? Magtrabaho, mamasyal, magkaroon ng kasiyahan, o sumamba sa Panginoon? Ilan lang ito sa mga halimbawa na maaaring nagagawa natin, lalo na ng mga Kristiyano. At marami pang iba na kung hahayaan natin na ganito ang mangyayari araw-araw o sa buong buhay natin, mauuwi po ito sa pagkagumon sa pleasures and cares of this world. At ito nga yung sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat mag-ingat tayo, na huwag tayong mahulog dito. Sa panahon natin, dito makikita na malakas yung kalaban natin ngayon. Ito yung intindihin sa buhay. Ito yung sinasabi ni Jesus na huwag tayong mahulog sa intindihin sa buhay na ito. Ito yung kalagayan ng maraming tao ngayon. Ano ba yung mas iniintindi ng mga tao ngayon, lalo na ngayong panahon ng lockdown, di ba? Pangangailangan, pagkain, iinumin, maraming mga tao ang walang trabaho. Ito yung masyadong pinagnanasaan ng maraming tao. Siyempre, walang taong gustong magutom. At sa panahon natin na ngayon, kitang-kita natin na ito yung dahilan ng mga pag-aaway-away, ng sama ng loob, dahil hindi napagbigyan, hindi nakakuha ng ayuda, hindi nabigyan ng ayuda. Dito natin makikita na umiiral yung pagiging makasarili ng maraming tao. Nawawala yung love. Diba? Ano ang pumapalit sa love? Napapalitan ito ng galit, ng sama ng loob. Dahil, ano ang dahilan? Dahil dun sa needs, yung intindihin sa buhay. Kaya tayong mga Kristiyano, minsan, kailangan nating mag-ingat. Baka dahil sa mga pangangailangan na ito, masira yung ating mga patotoo. Kaya sinasabi ng Panginoon sa verse 36 na, lagi tayong manalangin na magkaroon tayo ng lakas upang makaligtas sa mga mangyayari sa sanlibutan at makaharap sa anak ng tao. Sabi ng Panginoong Hesus, manalangin lagi, na bigyan tayo ng lakas, na mapagtagumpayan ang kakaharapin nating mga mangyayari sa ating mga buhay. Ano ang mga dapat nating laging ipanalangin, lalo na sa hard times na ito, na kung saan hindi lang ito nangyari ngayon, mangyayari pa ito sa mga darating na panahon. Iba-ibang sitwasyon nga lang. Una, kailangan nating manalangin lagi para saan? Manalangin tayo lagi na pag-alabin ang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil yung pag-ibig natin sa Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan ang paggawa ng masama. Kung mahal natin ang Diyos, hindi natin gagawa ng masama ang ating kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, matututunan natin ang magtiis at maghintay sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pangalawa, manalangin lagi para saan? Natulungan tayo ng maging tapat sa pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Ito yung pagsumikapan natin
na sa kabila ng mga nangyayari sa ngayon, huwag nating iwaglit sa ating mga buhay na i-priority pa rin ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Pangatlo, manalangin lagi na tulungan tayong patibayin ang ating pananalig sa Kanya. Sinasabi ng Panginoong Hesus na magbantay kayo at manalangin upang huwag tayong madaig ng tukso. Sa panahon natin ngayon, maraming mga tukso na ginagawa ang kaaway para yung ating ugnayan sa Panginoon, relasyon sa Panginoon ay masira. Kaya ano ang kailangan natin gawin? Manalangin lagi. Lagi tayong manalangin para sa ating sarili at para naman sa iba. Sapagkat ito ang kailangan gawin para magkaroon tayo ng lakas at maging handa sa lahat ng oras. At ako po'y naniniwala na kung ano ang nasa o gusto ng puso mo, ibibigay ito sa iyo ng Panginoon. Makikita mo ito at mararanasan mo ito. Kaya tayo sa panahon natin ngayon, ito ang kailangan natin gawin. Manalangin lagi. Ito ang pinakamabisang sandata para mapaglabanan natin ang anumang mga bagay na ikapanghihina ng ating pananampalataya, ikakapanghina ng ating buhay bilang anak ng Diyos. Salamat po sa Panginoon at pagpalain tayo ng Diyos.